Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Senator Erwin Tulfo paiimbestigahan ang overpriced at di pa tapos na footbridge sa Maynila. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dadpaas. Pinapaimbestigahan ni Senador Erwin Tulfo ang mamahaling footbridge sa Maynila na kahit na dang milyones ang kinastos ay hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Ito ay ang Pasig River Esplanade Footbridge na nagkokonekta sa Binondo at Intramuros area sa Maynila. Ayon kay Senador Erwin, ang record mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagpapakita na pinondohan ito noong 2019 ng 284.3 million pesos at may haba na 350 feet o 107 linear meters. Overpriced umano ito dahil mas mahal pa kaysa isang tulay na may 4 lanes para sa mga sasakyan. Batay na rin sa records ng DPWH ang Binondo Intramuros Bridge sa Maynila at ang Estrella Pantaleon Bridge na nagdudugtong sa Makati at Mandaluyong ay nagkakahalaga ng 1.3 million pesos kada metro. Pero itong footbridge ay 2.6 million ang halaga kada metro. Para sa senador, dapat ipaliwanag ng DPWH kung bakit mas mahal pa ang footbridge na ito kaysa sa dalawang tulay sa Binondo at Makati na daanan ng mga sasakyan. Ang masaklap ay 6 na taon na ang proyekto, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa tapos dahil pawang mga poste pa lang ang naitatayo. Napag-alaman na panahon ni DPWH National Capital Region Director Ador Canlas na ngayon ay Undersecretary ng DPWH nang maaprubahan at umpisahan ang proyekto. Ayon pa kay Tulfo, tanging si Yusek Canlas lang ang makasasagot kung bakit pinayagan niyang pagkamahal-mahal na footbridge at kung bakit hindi pa ito tapos hanggang ngayon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 124th Police Service Anniversary ng PNP. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng serbisyo ng pulisya sa Campo Crame. Sa temang pulisya, bantayog ng bayang matatag, ay pinangunahan din ng Pangulo ang pagkilala sa mga natatanging unipormado at sibilyang kawani ng PNP, gayon din ang mga unit ng pulisya, para sa kanilang kahangahangang serbisyo at dedikasyon sa tungkulin. Sa naging talumpati ng Pangulo, ay nagbabala ito sa mga pulis na abusado na ayon sa punong ehekutibo, ay hindi nila papayagang makapanatili sa pang-aabuso. Hindi aniya hahayaang baluktutin ng mga abusadong pulis ang layunin ng administrasyon, at tiniyak na sasalang sa investigasyon ang mga ito at mapapanagot sa kanilang pang-aabuso. Pinababantayan din ng Presidente sa PNP ang mga kriminal na gumagamit ng makabagong teknolohiya na ayon sa Pangulo, ay dapat na masugpo. Binigyang diin rin ni Pangulong Marcos na walang lugar ang katiwalian sa hanay ng kapulisan. Sa huli ay pinasalamatan ng Pangulo ang mga kagawad ng PNP sa kanilang dedikasyon at paglilingkod. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.